So yung mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ayun, napakagaganda po ng mga re-reactionan natin na video ngayong araw na to. Naku po, medyo kikilabutan po kayo, maaawa, at mamamangha no, sa mga re-reactionan natin na video papatungkol dito sa mga viral issue, top trending issue at showbiz viral issue. So syempre, bago natin simulan yan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Ito po ang una natin ang mga video na pag-uusapan po natin ay gaano nga ba kaswerte ng TVJ kay Manny B. Pangilinan. Dahil may mga bali-balita na ganito nga daw pala magpasahod si Manny B. Pangilinan sa mga nagtatrabaho sa kanya. So ano kaya to, no? Medyo nakakaano lang kung magkano kaya pasahod ni Manny B. Pangilinan. At ito, Charis Pimpenko ay naghihirap na daw. Kanina nasa isip ko Jake Magnus Jake Cyrus pala to. Peace sa'yo, bro. At Pura Luca Vega, eto na, Pura Luca Vega ay pumanaw na. At si Mel Tiangco, no, alam naman natin si Mel Tiangco, isang batikan at kilalang reporter ng GMA or broadcaster no, ng GMA. At alam natin din na matalik siyang kaibigan ni Mike Enriquez, na alam din natin na si Sir Mike Enriquez ay pumanaw na po, no. So dito may isang video daw na si Mel Tiangco ay minumulto daw ni Mike Enriquez. Naku po, eto na, nagmultuhan na nga. So ito po, at simulan na natin. So ito na po yung video na kung saan ay si Jake Magnus hindi si Jake Cyrus, or mas kilalang sa tawag na Charis Pimpenko, ay naghihirap na daw ngayon. Totoo kaya ito? So ito po, panoorin natin. Ginawa ni Jake? Say na naghihirap na? Marami ang labis na nalungkot dahil sa ginawang ito ni Jake Cyrus. Ayon sa netizens, ay isa ito sa nagpapakita na naghihirap na talaga siya. Matatandaan na mismong ina ni Jake Cyrus ang nagbunyag sa hindi na nito pagpaparamdam sa kanyang pamilya. Kahit pa nga ilang beses na silang nawalan ng miyembro sa pamilya. Una na ang kanyang lola na minsan nang nag-viral sa paghingi nito ng tulong kay Raffy Tulfo. Dito niya nga ibinunyag na apo niya ang sikat na singer na si Jake Cyrus. Matapos nito ay agad siyang kinuha ng ina ng singer na si Raquel. Ngunit napabalitaan ding wala na naman ito sa poder ng pamilya. Hanggang sa napabalitaan na lang na namaalam na ito. Kasalukuyan pa silang nagluluksa noon nang pumanaw ang tito ni Jake na kapatid ng ina nito dahil sa isang aksidente. Ngunit ang mas kinalungkot ni Raquel ay hindi pagpaparamdam ng kanyang anak na si Jake. Kahit pa siguradong nakarating dito ang pagkawala ng lola at tito niya. Tulungan niya sana ako at hindi ko kakayanin. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko, pananawagan noon ng ina ni Jake. Karma na nga ba ngayon nang nangyari sa singer dahil sa bali-balitang naghihirap na siya? Ipinahagi ng veteranong reporter na si Jobert Socaldito ang epekto ng unti-unting pagkalubog ng career ng dating Charis Pimpenko. Sayang, ako nanghihinayang talaga kung nanonood si Charis ngayon. She was of all ng mga Filipino artist. Siya ang pinakamalaking international star na na-produce na sana natin, anya. Nakapasok na siya sa merkado ng international kasi yung Pyramid na album being managed by Oprah Winfrey and David Foster is not a joke, dagdag pa nito. Naiintindihan naman daw niya ang pagpapakatotoo ni Jake sa kanyang pagkatao. Ngunit naniniwala si Jobert na mas mabuti sana kung hindi nito pinabago ang kanyang katawan na nakaapekto sa kanyang boses. Nagbigay din ito ng update patungkol sa singer, kung saan napilitan na itong ibenta ang mga naipundar niya noong kasagsagan ng kanyang career bilang Charis. Nakakaawa siya ngayon, yung pinundar niya tuloy ditong mga bahay, apartment, parang naibenta na, tapos pumunta sa Amerika, tinanggihan na nila Oprah. Tapos nagsushow na lang sa maliliit na bars, hindi na tinatao. Nakakaawa, but you know, ginusto mo to Alam mo naman ng pagsisisi laging sa huli, pahayag ni Jobert.
dapat nagpundar muna siya ng mga negosyo bago siya nagpaka-tomboy. Wala na kasi yung dating kinang ng boses. Pinipilit maging boses lalaki. Sino pa kukuha sa'yo para mag-perform? Sinayang niya lang talaga. Kasalanan naman niya, bakit siya nagkaganyan? Ang huling balita kay Jake ay noong may nagbalita umano kay Christy na nag-pass out ang singer sa isa nitong gig sa Chicago. Ani Christy, at nung dalhin sa ospital, ni-revive lang at awa ng Diyos, nabuhay siya uli. Kaya pagtataka ng columnist, ano ang kanyang tunay na problema at nagkakaganito ngayon si Jake Cyrus? So yon mga kadabarkads, medyo naniniwala ako na medyo hindi ako naniniwala sa bidyong ito. Kasi kung iisipin natin mga kadabarkads, parang napakahirap isipin na si isang Charis Pimpinko, isang Jake Cyrus ay maghihirap. Dahil alam naman natin na isa si Charis Pimpinko sa mga tinitingala na singer dito sa Pilipinas. Kaya parang malabo. Tsaka yung yung salita na sa bar na lang, sa mga maliliit na bar, nag-perform si Charis Pimpinko or si Jake Cyrus. Parang malabong paniwalaan yun, no? Ito lang para sa akin, sarili kong opinion to. Pero yung mapatungkol sa kalusugan, no, kasi ang pagkakasabi nga ng iba ay maraming pinaretoke si Jake Cyrus, si Charis Pimpinko, no? Mas gusto ko yung Charis Pimpinko pa rin eh. Marami nang pinaretoke si Charis Pimpinko sa kanyang katawan, no. So kung sa usapang kalusugan ay maaaring ang totoo yung sinabi ni Nanay Christy Fermin. Pero yung naghihirap, medyo hindi ko masyadong kung totoo ba or hindi, no. So kayo, anong may bibigay nyo na komento dito? I-comment nyo lang po dyan sa baba, no. So hindi na natin papabain yung uusapin dito mabatungkol sa naghihirap na si Charis Pimpinko, kasi para sa akin kasi talaga Charis Pimpinko yan, posibleng walang kumuha dyan, posibleng mawalan ng trabaho or income yan, diba? So yun, at mapunta na po tayo sa video na kung saan ay si Pura Luca Vega. So alam naman natin yung nangyari, no? Yung mga nangyari kay Pura Luca Vega na binan siya. Ano ba tawag doon? Hindi ba nang tawag doon or bawal siya mag-perform ng drug sa mga lugar dito sa Maynila or sa buong Pilipinas. Di ko alam kung saan sa mga lugar dito, no? At ngayon may mga bali-balita at may kumakalat na issue na si Pura Luca Vega ay pumanaw na. So ito po, panoorin natin para lubos nating maunawaan. So ito na po yung video na kung saan ay si Pura Luca Vega daw ay pumanaw na. So nandito, idineklarang persona non grata ng mga siyudad na sinampahan ng kaso ng iba't ibang relihiyon, grupo ay namaalam na. So ito po, panoorin natin. Katotohanan sa pagpanaw ni Pura Luca Vega. Oo, totoo. Naku po, mahirap yan. Tuluyan na nga bang natalo ng matinding pambabatiko sa social media ang drag queen performer na si Pura Luca Vega? Ito nga ngayon ang tanong ng marami matapos kumalat sa social media ang balitang na maalam na umano si Pura. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng balitang ito? At bakit mistula pa itong ikinasaya ng marami? Matatanda ang isa sa pinaka-kontrobersyal na tao ngayon sa bansa, si Pura. Ito'y dahil sa kontrobersyal na drug performance niya kung saan ginamit niya ang sagradong dasal ng mga Katoliko na Ama Namin. Dahil dito, nakatanggap ng matinding pambabatiko si Pura, kinutya at mistulang ipinako ng maraming netizen. Idineklarang persona non grata ng mga syudad at sinampahan ng kaso ng iba't ibang religious group. At kamakailan lang, humingi ng tulong pinansyal mula sa kanyang mga followers si Pura. Sa kanyang post, ibinahagi ni Pura na hindi niya kaya ang gagastusin niya sa pabalik-balik na pagpunta sa korte. Hanggang nito lamang nga ay nagulantang ang marami matapos kumalat ang balitang pumano na umano si Pura. Binahan ng samsang reaction ang post ng Facebook page na Pinterest PH tungkol sa pagpano ni Pura.
Nakasaad sa post, just in, pumanaw na ang Filipino artist, internet influencer, Oo. drag queen na si Amadeus Fernando Pagente. Naku, full O mas name kilala pa. si Pura Luca Vega. Full Naging name pa kilala talaga. si Pura Luca Vega dahil sa controversial nitong ama namin performance na hindi nagustuhan ng masang Katoliko. Dagdag pa rito, may ilang Facebook page na rin ang nagbalita na di umano'y pumanaw na nga si Pura. Samantala, wala pang kumpirmasyon mula sa pamilya o kampo ni Pura. Ngunit marahil dahil na rin sa ginawa ni Pura, kapansin-pansin sa mga komento ng netizen na masaya sila na wala na nga si Pura. Nako, fake news yan. Sana binalita na yan sa legit na media. Oo nga, no, tama. Yung mga independent dapat ang tinatawag nila lagi. Ano daw? Yung mga comment ng mga netizen. Mahaba pa yan. Totoo kaya to? Samantala, pinabulaan na naman ng Facebook page na dalawang semento sa Kylie na mukhang supporter ni Pura ang post ng Pinterest PH. Giit nila, fake news o nagpapakalat lamang ng maling balita ang nasabing page para siraan si Pura at makisabay sa kasikatan nito. Saad nila, fake news by Pinterest PH. Another content creator is shamelessly trying to acquire clout by creating fabricated news about Pura Luca Vega being dead. That's why pages pretending to be news outlets should be reprimanded when they try to spread invalid information. The worst part is the page posts it twice without even giving any valid substantiation regarding the issue. When you click the link, it doesn't even load the cause of death. Which means the intent of this post is to reinforce hate and sunshade the prejudice of this page, Christian and Catholic followers. Shame. Sa comment section, makikita na nakapag-post pa si Pura sa Instagram story nito, patunay na buhay pa nga siya. Alam nyo, yung mga ganitong issue, yung mga mapatungkol sa mga nawala na, namayapa na, ng mga fake news, palagi ho itong nangyayari. Gagaya nung sinabi ko sa video ko kamakailan lang na may video nga ako dito na hindi ko pa nire-reactionan na si Bossing Big Soto nga daw ay pumanaw na, wag naman po sana mangyari, no? So, yun po yung pinapakalat na issue. Normal na po yan eh. Totoo sin, normal na tong mga ganitong issue na maraming mga kilala na personalidad na may mga vlogger, may mga site na buhay pa yung tao pero pinapatay na nila. At matagal na hong gawain to yung mga ganitong issue, no? Ang pangit lang dito, alam naman na natin na si Pura Luca Vega ay matindi ang ginawang kasalanan kasi kahit ako hindi ko rin nagustuhan yon at marami talagang umalma sa kanyang ginawa mapatungkol doon sa kanyang performance na suot-suot niya po ang ginaya niya po ang itsura ng ating Nazareno. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, comment nyo dyan. At kung ano-ano nga yung pinaggagawa niya doon sa sa show niya. Talagang maling-mali 'yun. Hindi ako sang-ayon doon sa ginawa niya. Pero yung sasabihin ng mga tao, sasabihin ng mga netizen na parang tuwang-tuwa sila na namatay na nga si Pura Luca Vega, medyo pangit lang, ang pangit lang po noon, no? Kasi 'di ba? Katulad nung sinabi ko, walang ibang pwedeng manghusga or magsalita ng or magdesisyon ng buhay natin kundi yung taas lang, 'di ba? So para sa akin pangit yung ganun na matutuwa ka porket nawala na isang tao kahit gaano kasama niyan, mga kadabar cards, mga kabiyaya. Kahit gaano kasama ng isang tao, hindi pa rin po dapat na maging masaya tayo na mawala na siya or maano na siya dito sa mundo. No, so pangit pa rin po 'yon. Siyempre, isipin pa rin natin yung pagiging natin, pagiging malambot ang puso. Huwag tayo maging bato, ha. Hindi tayo mga ganun. Dahil kasi ko lang kasi nabasa ko rin yung mga bago kasi reaction to, binasa ko yung comment. Hindi ko muna pinanood yung video pero binasa ko yung comment. Ang nandun nga sabi, ay salamat na wala na siya pero after 3 days
mabubuhay siya ulit. So parang si Jesus nga yung sinasabi nyo. Basta ang daming sumaya nung nalaman nila na si Pura Luca Vega ay namatay na nga daw. So sabi ko, pangit yung ganun, pangit yun na parang masaya ka pa na may nawala dito sa mundo, no? So yun, ano maibibigay niyong komento dito sa video ito? Pa-comment nyo dyan sa baba. At dito na tayo. Si Mel Tiangco po daw ay minumulto ni Mike Enriquez. Ako po, nakakatakot itong papanoorin natin to ha. Totoo kaya to? So ito po at panoorin natin. So ito na po yung video mga Dabbercats kung saan ay si Mel Tiangco ay minumulto daw ni Mike Enriquez. Nako po, nagkamultuhan na nga. So totoo ba to? Mamaya fake news na naman to. O Jessica Soho to, malamang. Hindi, pustahan tayo kung sakaling totoo tong video na to. Jessica Soho to. So ito po, panoorin natin. Mel Tiangco, minumulto ni Mike Enriquez. Nako po. Marami ang nagulantang sa isiniwalat ng batikang Kapuso News anchor na si Mel Tiangco, hinggil sa namayapang veteran broadcaster na si Mike Enriquez. Batid ng marami na isa si Mel sa mga labis na nagluluksa sa pagpanaw ni Mike. Matatandang sumakabilang buhay si Mike sa edad na 71 noong August 29. Ang kanyang paglisan ay nagdulot nga ng kalungkutan sa puso ng marami. Matatanda si Mel mismo ang nagatid ng nakakalungkot na balita tungkol sa pagpanaw ni Mike. Sa ulat ni Mel sa 24 oras, ramdam ng mga manonood ang kanyang paghihinagpis dahil sa pagkawala ng hindi lamang niya partner sa paghahatid ng balita, kundi matalik din na kaibigan. Lingid nga sa kaalaman ng marami, bago pa man magkatrabaho sina Mel at Mike sa Kapuso Network, matagal na silang magkakilalang dalawa. Una silang nagkatrabaho sa RMN DZXL kung saan naging boss niya si Mike noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang radio career. Kung susumahin, halos 3 dekada naman sila naging magpartner sa pagbabalita, na maging news anchor sila sa mga news program ng Kapuso Network na Saksi at 24 Oras. Kaya naman bukod sa kanyang asawa at pamilya, isa si Mel sa mga taong labis na nakakakilala kay Mike sa harap at likod ng kamera. Ito rin ang dahilan kung bakit labis ang paghihinagpis ni Mel dahil ang kasama niya sa paghahatid ng balita ay siya ng binabalita niya. Samantala, ibinunyag nga ni Mel na pakiramdam niya ay dinalaw siya ni Mike matapos itong mamaalam. Nangyari umano ito pagkatapos ng bumisita sa burol ni Mike. Ito'y matapos may paru-paro di umano na dumapos sa kanyang harapan. Nangyari umano ito pagkatapos ng bumisita sa burol ni Mike. Bagamat lumang pamahiin na, naniniwala nga si Mel na si Mike nga ang paru-paro na dumalaw sa kanya. Isang pahiwatig na bagamat wala na sa mundo, hindi siya nakalimutan ng partner at matalik na kaibigan na si Mike. Samantala, isa rin si Mel sa mga taong nagbigay ng kanyang pagpupugay sa eulogy ng burol ni Mike. Dito ibinunyag ni Mel kung anong klaseng tao si Mike. Aniya, so anong ibig sabihin niyan? Taong-tao, di ba? Despite all the accolades. Despite all of his mastery of our profession, totoong-totoong tao. Samantala, bumuhos ang mensahe ng pagmamahal matapos ihatid sa kanyang huling antungan si Mike nitong linggo September 3. Okay. So yun nga no, yun pala yun, no, nga, minulto nga daw pala siya. Alam niyo dito, isa lang sa mga naano ko dito, yung umano sa puso ko na dati sila yung nagbabalita. Ang pinakamasakit daw kay Mel Tiangco na dati daw sila daw nagbabalita pero ngayon binabalita na ni Mel Tiangco si Mike Enriquez na patay na. Kaya sobrang sakit daw talaga sa kanya. So wala ibang sisisihin dyan kung yan GMA. Hindi, joke lang po. Dito talaga no, may kita natin yan. Alam naman natin ako, ayokong maging porket may ginawa ang GMA sa TVJ lahat na idadamay ko no. So hindi. Alam niyo si Mike Enriquez and Mel Tiangco talagang bata pa lang ako, tanda ko na talagang magka-tandem yan dalawang yan Oo, parang kulang yung 24 oras pag walang Mel Tiangco at kung walang Mike Enriquez, 'di ba? Alam niyo yan. So ngayon nga nagkatotoo na nga na magiging kulang na kasi nga wala na si Sir Mike Enriquez.
No, alam naman natin at marami ding nasaktan. Isa rin ako, idol ko din yan si Mike Enriquez. Ginagaya-gaya ko pa nga yan sa vlog ko noon, yung mga ano niya. Tsaka yung trademark niya na pag-ubo-ubo. Alam natin, ito pala yung pag-ubo-ubo niya pala no, yung mga pag-ubo-ubo pala ni Mike Enriquez, ayun na pala yung sa may sakit niya. Ewan ko lang kung totoo to May napanood lang ako na video na kaya pala siya panay ubo sa mga pag napapanood natin siya sa TV, 'di ba? Nag-excuse me po pa nga siya no. So doon na nasabi sa video na kaya nga daw siya pala ubo ay dahil nga doon sa sakit na pinagdaanan ni Sir Mike Enriquez. No. So, ito pa pala, may dagdag pa pala ako sa inyo. Ito naman, ito may kita nyo, sa lahat ng supporters ng TBJ at sa lahat ng basher ng TBJ dito, ito, may papakita ko sa inyo, Kung may kita nyo dito sa video, si Mel Chanco ay may hawak-hawak na papel, no? Ibig sabihin, may binabasa. Ito, iano ko lang dito yung pagpapaalam ng TBJ na sinasabi nilang scripted, no, dahil may binabasa, may script. Tingnan nyo dito mismo, nasa patay na mismo sila, 'di ba? Pero bakit may binabasa pa rin sila? Kasi nga para hindi makalimutan yung mga sasabihin. Kasi mapahanggang ngayon, maya't maya, halos araw-araw, oras-oras, minuto na sinishare ng mga vlogger or mga site ng kabilang panig panig ng fake bulaga yung video ng TBJ na kung saan ay sinasabihan po nila na scripted daw po yun, no? Kaya ito, sabi ko, isingit ko na rin dito para kahit papaano maliwanagan yung yung mga utak nila na nilulumot, no? Baka sakaling baka sakaling matauhan, no? Tingnan niyo to, may patay na po dyan. Pero bakit may binabasa sila? Kasi nga, para hindi makalimutan yung mga sasabihin. Ganon din yan lang doon sa, yung nga lang, pinagkaiba, eto, burol, yun naman, noon time show. No? Lahat naman lahat may script yan. Kahit sinong, kahit ulitin ko sa inyo, kahit yung Kalabays Ganda, meron at meron yun. Posibleng wala talaga yun, no? Kaya kung ako sa inyo dyan, yung mga haters dyan, manahimik na kayo dahil nagsasayang lang kayo ng oras. Alam tutusin, imbis na kamuwian ng tao ang TBJ doon sa kinakalat nyong video na scripted yung kanilang pagpapaalam, lalo namin silang minahal, no? Kaya kayo manahimik na kayo dyan, So, yun, mapunta na tayo sa pinaka-last topic natin na ganito pala magpasahod si Manny B. Pangilinan, no, si Mr. MVP. Alam naman natin na si Mr. MVP ay siya ang pinaka-big boss ng TV5, di ba? No, so siya ang nagbibigay ng diyan sa Tito Vic and Joey. No? So, kaya pala, diba, nung nakaraan, pumutok yung issue or pumutok yung balita na ang unang talent fee ng TBJ ay umaabot ng 300 million. So, di pa natin 100% na sure kung totoo ba yun hindi. Pero, sa mapapanood nating video ngayon ay parang totoo nga na ganun talaga magpasahod si Mr. MVP. So, ito po at panoorin natin para lubos niyong maunawaan. So, ito na po yung video mga kadabarkads na kung saan ay ganito daw kalaki talaga magpasahod si Mr. MVP. Grabe. Siguro sobrang yaman siguro sa mga halimbawa yung mga top 10 sa top 10 na pinakamayaman dito sa Pilipinas. Siguro may hilera dyan si si Manny B. Pangilinan, no? Malay natin, pero i-research ko yan, re-research ko yan, titignan ko kung gaano kayaman ba talaga si Manny B. Pangilinan. So ito po, panoorin natin. Jackpot kahit olats. Ganito pala kalaki ang sweldo. Grabe. Kahit pala talo ay tiba-tiba ang mga players ng Gilas. Sa Gilas, Pilipinas pala to. Marami talaga ang nalula sa sweldo nila, lalong-lalo na sa NBA player na si Jordan Clarkson. Isa na rin dyan ang batang player na si Kai Soto na meron ding nakakalulang sweldo. Matatanda ang pinuna ng netizens ang suot ni Coach Shot sa FIBA World Cup. Dahil ito sa kanyang suit na nakakalula ang presyo sa kabila ng walang naipanalo ang Team Pilipinas.
Tila mas mahalaga umano ang pormahan kumpara sa performance para sa Gilas Pilipinas coach. Dahil ito sa 6-figure suit na suot-suot niya sa FIBA World Cup sa kabila ng wala pang naipapanalo ang Gilas. Hindi nga nakaligtas sa mata ng netizens ang suot ni Coach Chot laban sa Dominican Republic at Angola na gawa ng isang New York designer na si Tom Brown. Ang presyo ay nagkakahalaga ng 120,000 hanggang 130,000 para sa blazer at 70,000 naman para sa pantsuit. Sumatotal ay halos nasa 200,000 pesos ang presyo ng suot ni Coach Chot. Ngunit wala lang pala ito sa sweldo ng mga player ng Gilas na lumaban sa FIBA World Cup. Ibinunyag ngayon kung magkano nga ba ang sweldo ng mga naturang players. Ayon sa ilang reports, ang NBA player na si Jordan Clarkson ay nakatatanggap ng 9.5 million a day. Wow! Sabi sa akin ng aking bubwit, pumapatak na nasa close to 9 million pesos a day. Baka yung per day na yun ay yung pagdating niya sa Pilipinas, sabi ng basketball coach na si Jerry Esplana. Sa isa pang report, sumatotal ay nakatanggap si Clarkson ng 56,781,000 para irepresenta ang Pilipinas. Habang ang 7'2" na batang player naman na si Kai Soto ay nakatanggap ng 11,356,200. Malaking posibilidad na ganito rin ang sweldo na natanggap ng ibang Gilas players. Sa kabilang banda, hindi matatawaran ng malaking halaga ang naging resulta ng laro ng Team Pilipinas. Dahil sila ngayon ay wala pang naipapanalo at 0-4 ang standing. Kung sakali, makakagawa ng record ang Team Pilipinas na walang naipanalo sa kanila mismong home court. Samantala, maging si MVP ay disappointed sa laro ng Gilas Pilipinas. Dahil na-witness nito ang naging sunod-sunod na pagkatalo ng koponan ng bansa. Boss was a little disappointed over the loss. Caption ni Gretchen Ho sa picture nila ni Big Boss na naka-poker faced. Si Mr. Pangilinan at Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ay silang nag-finance ng Philippines Historic Hosting ng FIBA event sa bansa na magaganap hanggang sa September 10, 2023. Yun no, tapos na. Grabe no, ganun pala kalaki ang ganun pala kalaki ang sinasahod ng PBA player. Hawakan ko na yung mic ko. Parang mas nasanay ako sa ganito. Grabe no, kasi kung inibibre mo 9 million per a day si Jordan Clarkson. Alam mo kung may ganun akong pera, baka hindi na ako nangungupahan ngayon. Baka nakabili na ako ng lupa diyan, no, malapit sa dito sa tinitira namin. Nako, grabe, no, kahit nga lang kumita ako sa YouTube ko ng 100k per month. Sobrang saya ko na para may pang may pang tustos na ako sa pang-araw-araw namin makabili ako bahay, lupa, no? Biruin mo, ang laki po nun, mga Kadabar Kads. Ang laking pera nun. So, grabe. Dito nga lang, no? PBA to, paano pa ang TBJ? Diba? Kaya napakaswerte din talaga natin na ang TBJ ay napunta po sa TV5. Talagang doon makakampante na tayo na hindi sila lolokohin, hindi sila gagaguhin, hindi sila malulugi sa mga talent pinila, hindi sila babawasan ng talent fee kagaya ng ginawa sa TPINC. Ang galing, no? Rhyme, no? Hindi sila babawasan ng talent fee, hindi katulad ng TPINC. Ang galing, O, rhyme na rhyme, tugma yung letra, no? Nga, no, talagang, alam nyo, sa totoo lang, ang dami ding nangyaring magaganda sa TBJ. Simula nung nalipat sila kay Manny B. Pangilinan, kaysa nung nandun sila sa Halusos at sa GMA ni Pilipi Goson. At ito pala, na ako po'y bumabati ng congratulations sa TBJ dahil sila po ang nangungunang noontime show. Sila po ang tinalagang number 1 at most awarding, no? Di ko masyadong tukoy kung most awarding ba ang tawag doon kasi may nakita lang ang post. Alam niyo naman ako, mga
kakalimutin, no? At yun, binabati ko ang TBJ dahil sila daw po ang nangungunang noontime show sa buong noontime show na nangyayari ngayon or napapanood natin sa ating telebisyon. Mapa-views man, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, ay sila po ang nangunguna. Sila po ang highest views, highest ratings. Kung may nagna-number 1 man, kalokohan na po yun. Kung may nagna-number 1 ng mga noontime show na kalaban ng TBJ or ng EAT, ay isa pong malaking kalokohan na po yun, no? Baka bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At ayun, binabati ko din ng sila Jose Manalo and Wally Bayola na napaka-success ng kanilang show na Wow Mali Doble Tama. At ayun nga daw, at may katanungan nga daw ang mga netizen na kayang-kaya ba daw i-prank nila Jose Manalo at Wally Bayola si Joey De Leon. Naku, mahirap yun. Isang matinding challenge yun. Kasi alam naman natin utak ni Henyo Master, hindi basta-basta yan. Hindi mo basta-basta mapapaniwala sa mga prank-prank yan, no? Depende na lang kung kasing galing ni Kong TV. Kasi para sa akin baka sabihin nyo yung ba't mo kinumpara si Kong TV at si Jose Manalo? Bakit? Hindi ba nila kaya yun? No? Kasi kung para sa akin, kung sa prank lang talaga ang usapan, ang pinaka number 1 sa akin sa listahan ko ay syempre, si Joey De Leon, una. Pangalawa, si Kong TV. So, kung pangatlo ay si Jose Manalo. Ngayon, no? Kung ipaprank nila si Joey De Leon sa inyong master, parang ang pahirapan. Sandamakmak muna siguro na oras, panahon ng gagawin mo para makagawa ka ng prank na mapaprank mo talaga si Joey De Leon. So yung mga Dabarkads, ano pong masasabi nyo sa video ito, no? So ito pinanood ko lang po sa inyo kasi para lang ipaunawa sa inyo na hindi na sayang or hindi na tayo kakaba-kaba na baka gawin ulit sa TBJ yung naranasan nila nung nandun pa sila sa GMA, nung nandun pa sila sa Tape INC. So ngayon talaga makakasure na tayo na si MVP, si Mr. MVP, si Manny B. Pangilinan ay napakabait at napakagaling humawak ng mga talent ng mga artista. So ngayon, alam naman na natin na ang TBJ ay may sariling production. Hindi katulad dati na hindi nila alam kung sa kanila ba talaga or hindi, di ba? No, pero hanggang ngayon, eto pa rin tayo, tumatayo at pinaglalaban natin yung kapakanan ng TBJ na sana mabawi na nila ang titulong Itbulaga at wag nang gamitin ng kung sino-sinong Poncio Pilato dyan, no? Galit no? So yun, hanggang dito na lang itong video natin mga Dabarkads. Maraming salamat and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. And mega live shoutout kila Mami Lala, kila Sir Armin, kay Mami Teresa, kay Ma'am Irene, yan, at sa mama ko at sa mga kamag-anak ko dyan sa tabi-tabi. Mega live shoutout sa inyo dyan. Soon dadalaw ako sa inyo dyan. Magkalapit lang naman kami, nandito lang din naman ako sa Tagiga. So syempre maulan ngayon at may bagyo, kaya hindi tayo makaalis-alis. Gusto kong puntahan sana yung lola ko doon, namimiss ko na So yun, hanggang dito na lang and ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.